magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa lahat ng magre-replay nito. Shout out po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kaka-elixir, ka-youtuber, mga followers sa Facebook, mga content creator ko. Shout out sa inyo at hindi ko na po iisa-isahin. Tayo masyadong marami, baka po tayo may makakalimutan, may magtampo pa. At pakishare na rin po ating video at paki-like na rin po, and leave comment below kung may katanungan kayo, suggestion kayo. Babasahin ko po yan at sasagutin ko po sa abot na aking makakaya. Okay, at ang topic muna natin ngayon. Ito, madalas ko po napapansin to. Ito, madalas may nagpo-post ito. Hindi po isang tao, o di marami. Tungkol ito sa KLX 150 ito. Basta nabasa ko yung post na to, alam ko na po kung bakit. Dahil siguro nagkamali sila ng bili ng KLX o naghahanap sila ng bilis. Alam naman po natin na ang dirt bike is wala po talagang dulo yan. Kaya wala siya, hindi ang KLX po, may vlog din tayo niyan, flash ko rito. Ang KLX po ay hindi dinesign pang top speed o hindi po mataas ang top speed niya. Dahil sa trail po, ang KLX, ang kailangan ng KLX simula, tsaka gitna o arangkada, tsaka ang dirt bike po hindi gumagamit ng dulo sa trail. Kaya ganun na design ng KLX. Ito, sabi ni Sir mga loads, tanong lang, anong mga combination ng sprocket pang highway? Ayan, sabi ni Sir. Ano raw magandang combination pang highway? Ang masasabi ko lamang dyan, ito reaction video lamang to, kasi marami nagpo-post ng ganyan. Ang masasabi ko lamang po, kung pang highway lang na magagamitin, better to stay stock sprocket. Yun lang po, kasi yan po ay balanse mula sa factory. Pwede sa patag, pwede sa paahon, balanse po yan. Ngayon kung magte-trail ka naman, doon na po natin i-apply yung kailangan natin mag low speed ng sprocket para hindi siya mahirapan sa mga paahon at magkaroon ng gapang, at siyempre para hindi po stress yung makina. Kaya yung masasabi ko rito kay Sir, stay stock. Basta nakabasa po kasi akong ganitong post, alam ko na naghahanap ng bilis sa KLX. Again, may vlog po tayo dyan, flash ko. Ang KLX po ay hindi nakadesenyo pang top speed o mataas sa top speed. Ngayon, kung ikaw ay mahilig nga sa, di ba sabi ko nga sa nakaraang vlog ko, kung mahilig ka mag-rides, gusto mo mag top speed, bumili ka ng 150cc motor na pang on-road, di ba? O di ba? Doon mo makukuha gusto mong top speed. Pero kung gusto mo chill lang at mahilig ka mag-trail off-road, mag-KLX ka. Kami nga, KLX namin, hindi kami nagrereklamo, babagal sa kalsada. Pagpapunta kami na trail site, pag tinesin namin sa highway, siguro hanggang 70 na top speed o 80, hiyaw na pimakina. Kasi naintindihan namin na babagal talaga siya. Pero pag tungtong ng trail site ay sulit na sulit po. Nung stock yung KLX ko, stock sprocket na 150S, na napaabot ko ng 120. Kaya lang medyo hiyaw na pimakina at delikado. Yan po hindi alam na iba. Ang KLX po ay dirt bike, kaya hindi siya nakadesenyo pang top speed. Kasi po, hindi po siya aerodynamic, mga Sir Idol. Dapat alam niyan. Nung ginamit kay KLX ko, pinatakbo ko 120i, 150S. Talagang pumapalag po. Mabilis siya takbo. Ayan, 120 legal po yan. Yung mga 150L yata, hindi na kaya tumakbo ng ganun. Sa stock, yung all stock kasi po, yung 150L na medyo hirap yung makina ng KLX dahil lumaki yung diameter. Hindi katulad ng 1619, ginahawa po yung makina. Kaya nung naglaki kami ng wheelset, naramdaman na po namin yung pagkakaiba na mas maginahawa yung makina humila sa 1619. Dahil ang original na KLX po talaga, ang rim lang is 14-17. Yan po ang pinaka-original na size ng KLX. Yung 140, 14-17 lang po yan. Tapos lumabas natin 150S, 16-19 na yan. Kaya sa naghahanap ng top speed, wala po talagang dulo ang ating KLX mga sir. Yung iba magsasuggest na sobrang bigat na sprocket, hindi nila alam ang downside.
Hindi yung makina po, imbis na makatakbo na maayos, hindi po makakatakbo dahil babagal nito, bibigat ito, hindi makabuelo, lalakas din sa gasolina, malakas din po sa wear and tear ng pyesa, persado yung makina, especially yung clutch, persado po yan. Gusto ng makina maginhawa. Pag nagbigat kayo sa ganitong sprocket, parang ginasabi ko ng iba, kumbaga kung naka-stock sprocket ka, ang gagamitin mo pang arangkada is third gear, second gear, third gear, di mo mabigat. Ganun po mangyayari doon. Yung transmission ng KLX, hindi po talaga nakadesenyo yan pang top speed. Hindi po alam ng iba yan eh. Kaya lagi po namin sila nasabi na pag may nagtanong ano daw maganda sprocket pang highway, sabi namin stock sprocket lang po kasi balance yan. Ayun. Paano mga KLX, hanggang dito na lang po ating video at maraming salamat po, and paki-follow na rin po yung aking page RR731 Moto Online Shop. Kung kayo kailangan nyo ng KLX parts at saka mufflers, available po sa atin. At paki-like na rin po aking isa yung FB page, yung Ralph731. At sa mga hindi pa po ulit nakasubscribe, paki-click naman po ang subscribe button at ang notification bell. And then maraming salamat po mga KLXer. Hanggang dito na lamang po. Bye bye.